Magandang araw mga kaninang, kamusta po kayo? For today's video nga, iuwi na ng Pilipinas ang inyong kaninang at tapos na ang 2 linggo kong bakasyon. Heto nga at nire-ready at nilalagay na ang aking maleta sa sasakyan namin. Katulong nga pala ng aking asawa, si Kuya Archie, si Jason at si Kuya Domer. Pero charot-charot lang mga kaninang, hindi talaga akong aalis. Namimiss ko na kasi ang Pilipinas. Ang uuwi nga pala ay ang Hari at Reyna. Susunduin na nga nila ang aking inaanak na si Jasper. Kaya nga ngayong month makikita nyo na ulit ang aking inaanak sa mga vlog ko. Habang nag-aayos nga kami ng gamit ay may nagse-celebrate ng mga Pinoy dito. Abay amoy inihaw na tulingan eh. Mainit na nga dito sa Finland at medyo masakit na din ang dampi ng init sa katawan. Pero meron pa rin namang nararamdamang kalamigan. Sama nga pala natin si Magda sa paghatid sa airport. Parang kailan lang ay ang asawa ko naman ang umalis at kami ang dumating. Ngayon naman ay naalis na ulit. 2 linggo pa nga lamang ako dito ay parang gusto ko nang umuwi. Hindi naman sa na-homesick ako, nakakamiss lang yung mga pagkain doon sa Pilipinas. And then fast forward, dumating na nga kami dito sa Helsinki Airport. Eto nga pala ang pinaka-view dito sa departure area. Kaya nga lamang ay walang available na parking sa taas kaya umikot kami at bumaba. Saktong-sakto nga ang pagbaba namin at merong malapit na parking sa pintuan. Bale dito nga sa baba ang arrival kung saan kami sinundo ni na Ate Sheila. Nagpa-video nga ako dyan kay Magda para naman feel na feel ko na akong uuwi ng Pilipinas. Ganun pala ang feeling pag maghahatid ka sa airport, parang naiinggit ka talaga dahil uuwi na sila ng Pilipinas. Papa, sana all ka na lang talaga. Mama nga pala kaming pumasok sa loob at pwede naman para naman pag nag-over baggage sila ay pwede pa naming makuha. Pagdating nga nila dun ay medyo mahaba na din yung pila kaya nga nagmadali na din sila. Dito nga sa pilang ito ang check-inan ng bagahe. At kita mo naman at nagbababay na talaga si Kuya King. Kita mo naman kaninang at nagbababay na, nagche-check-in pa lamang. Excited na talaga silang umuwi para makita ang kanilang anak. At para makatikim na din ng mga sariwang pagkain ng Pinoy. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang pinaka-view dito sa pinaka-departure area. Sobrang lawak nga nito pero malinis din tingnan. Maya-maya nga ay inaya ko naman itong si Magdang mag-video at kita mo naman tuwang-tuwa siya. Hilo nga kami sa aming ginawang yon dahil nga nagpaikot-ikot kami ng 2 beses. Ito nga si Magda ay inggit na inggit din sa kanyang ninang at ninong dahil daw makikita na si Lola Get. Talagang miss na daw niya ang kanyang lola. Tapos nga nilang mag-check-in ay lumabas na din sila. Habang nagbibideo nga ako diyan ay may sumingit na parang piranha. Loko nga itong asawa ko at puro kalokohan pero wag ka at tingin-tingin naman sa mga parapak na nadaan. Mukhang wala naman naging problema at naging okay naman yung kanilang mga bagahe. Pagkatapos nga noon ay nagpaalam na din kami at sila naman ay papasok na dun sa immigration. Ito namang aking asawa ay nag-acting-actingan pang umiiyak. Hindi naman kami nagtagal doon at bumaba na din kami. Nag-request nga ako dito sa aking asawa na mag-espresso naman kami. Kaya nga lamang hindi namin alam kung ano yung ino-order ni ate dito. Kaya nga nagtingin-tingin muna kami ng mga menu at anong available ng mga drinks. At dahil nga finish ang nasa cashier ay napalaban itong aking asawa ng Englishan. At ang napili nga namin ay bubble coffee na vanilla at saka caramel ang flavor. Pag bumibili ka nga pala dito sa Finland ay madalas ginagamit ay card. Ang gagawin lamang ay itatap mo lang yung card mo sa naka-reading machine nila. Di din naman nagtagal at dumating na yung aming in-order. Una nga munang tumikim itong aking asawa. Bago nga kami lumabas ay tumubos muna itong aking asawa ng parking ticket. Para nga makatubos ka ay ilalagay mo lang yung plate number ng sasakyan mo. At lalabas nga dito kung ilang oras at magkano ang na-consume mo. Dahil nga naka 30 minutes kaming mahigit ay 4 euro ang binayaran niya. Pero ang pinaka-minimum pala dito ay 2 euro for 20 minutes. And then after noon, lumabas na kami para makauwi na din. Ito nga pala yung parking sensor na tumitingin sa mga plate number. Kapag nga hindi ka nakabayad ay hindi yan tataas.
at tsak hindi ka makakadaan. Habang nasa daan nga kami pa uwi ay may dumaan ditong sasakyan na parapak ang driver, pati na din yung sasakyan. Papasana all ka na lang talaga na marunong mag-drive. Ito nga sa Finland, mapababae, mapabata, kahit nga matanda na 70 years old ay marunong pa rin mag-drive. Mahusay at magaling pa rin mag-drive kahit sa mabilisang takbuhan. Ito namang aking asawa ay naiinggit sa mga nakamotor dahil nga namimiss na daw niya si Seryoso at gustong gusto at kating-kating bumili ng motor dito sa Finland. Kaya nga lamang ay hindi yan pwede sa winter. Habang nasa daan nga ay tinikman ko na itong espresso na binili ng aking asawa. At kita mo naman mga kanina at hindi ko nagustuhan ang lasa. And then after nun, nakauwi na din po pala kami. Bali dito naman sa may daan, ipinaparking itong sasakyan namin. Dahil nga libre lamang ito. At dito nga pinagtripan ko itong aking asawa. At nauto ko naman siya. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang building na tinitirhan namin. Bali dito nga sa building binakatira sina Ate Sheila at mga Kuya Bare. Dito naman sa A, dito naman yung sa amin. Bawat entrance nga pala ay may kanya-kanyang door code. Dahil nga automatic na naglalak once na ito'y magsara. Ito nga ang aking asawa ay nag-elevator pa samantalang nasa first floor lang yung bahay nila. Bali ilang steps lang at nandun ka na. Ito nga, sasalubungin natin siya sa kanyang elevator at sabay naman kaming makakalapag doon sa first floor. Pagbukas ko nga ng elevator, ito nga ang bumungad sa akin, ang napakayabang kong asawa na amoy turistang hilaw. At eto nga pala yung pinaka-door ng bahay ni na ate. Apelyido ng Aguilar. At automatic lock din nga pala yan pag sinara mo yung pinto. Pagdating ko nga dyan ay nagsalang naman ako ng labahin dahil tambak na. Kaya nga nasabi ko nakikilaba pa lang kami dahil nga wala pa kaming maayos na washing machine. Ito nga palang washing machine na ito ay automatic. Alagay mo nga lang sa designated area yung pinaka-powder niya. Kailangan nga ay sapat lamang at hindi masyadong madami. Dahil nga medyo napasobra ay binawasan nga namin. Nawala kasi yung pinakatakalan na ginagamit ng aking asawa. Ilalagyan na nga rin namin ng pinaka-fabric conditioner. And after nyan, all you need to do is turn it on. At ilalagay mo lang o i-turn mo lang sa designated oras na kailangan mo. Bale, ang usual na oras na ginagawa namin is 1 hour and 30 minutes na umiikot. Dahil nga automatic na siya ay kusa na siyang nagkakaroon ng tubig at kusa na rin nagda-dry. Pero paglabas niyan ay hindi pa masyadong dry at mamasa-masa pa kaya kailangan pang isampay. Habang nakasalang nga iyon ay pumunta muna kami dito kay Ate Nina. Dahil nga meron silang ino-offer na lamesa na hindi na ginagamit. Pagkarating nga namin na iyon ay sinalubong agad kami ng anak niyang si Shan. Medyo namangha nga ako pagkarating ko dito at nakita ko napakadaming mga libro. Then after nun, tinignan naman namin itong sinasabi nilang lamesa. Cellphone nga pala ng aking asawa ang gamit ko diyan at hindi ko pala alam na naka-play pala iyon habang hawak ko. Dahil nga lobat din yung cellphone ko at iniwan ko din sa bahay ni na kuya. Pagkatapos naman namin tingnan, ito naman at nakipaglaro naman itong aking asawa dito kay Shan ng billiard. Madami nga kaganapan ang nangyari nung kami nandun kay na Ate Nina. After nga nilang mag-billiards dyan ay naglaro naman kami ng mga Pinoy henyo at mga guessing game. Kaya nga lamang at nakakapanghinayang ay hindi ko na videohan at lobat na din yung cellphone ng aking asawa ng mga oras na iyon. Sayang nga lamang at hindi nyo nakita kung gaano kagaling manghula itong anak ni na Ate Nina. Magaling din sa mga geography at mga mapa. Yun nga ang kahinaan na inyong kaninang ang mga history at mga geography at mga mapa na iyan. At napawawa nga talaga ako dito kay Shan at alam niya ang mga local at international na mga bansa. Papasana all ka na lang talaga at dahil sa ulo niya ang mga lugar. Pamerienda nga si Ate Ning at super nag-enjoy nga ako sa laro namin ni Shan. At umuwi na nga kami sa bahay at dahil nga meron pang trabaho mamayang alas 7 ang aking asawa. Sabit na nga din pala namin yung aming in-order diyan sa Pilipinas. At nandito
ito din yung washing machine namin na hindi namin magamit dahil hindi pala kasya din sa pinto. Hanggang dito nga muna kaninang at salamat sa panonood. Salamat talaga sa lahat ng mga nagsishare ng aking mga video. Don't forget to like, comment, and share this video. Pa-follow na rin po ng ating official page. Follow nyo po ang ating TikTok at YouTube account. Ito muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanhin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot! Bye-bye!